Kajak, may ginagawa tayong Nissan Urban. So, ito po ang mga kajak, nako, napakahalaga na makita nyo ito para sa ganun ay ma-idea tayo, no? At hindi rin tayo malinlang pagka nagpapagawa tayo ng sasakyan. So, anyway, pero ito medyo madugo-dugo ito mga kajak. Kasi itong sasakyan na ito, Nissan Urban, nag-overheat siya. Tapos natatapon lagi yung tubig, pumupunta sa reservoir. So, yun ang cause nito. Ngayon, upon checking mga kajak, syempre hinahanap natin. Hindi ho basta-basta kasi syempre magto-troubleshoot din tayo kung bakit talaga siya nag-overheat, nag-overflow yung tinatawag na tubig niya sa radiator, lumalabas sa reservoir. Syempre to-troubleshoot tayo. So tinignan natin ang thermostat, good. Tinignan natin yung tinatawag na water pump, good. So ano pa ang pinaka mga ibang cost natin? Syempre titignan natin, sabihin natin radiator, kung barado ba yan, bago yung radiator, bago yung sub-radiator. So, wala na tayong titignan pa yung tinatawag na cylinder head. No? Kaya ito, binuksan na natin mga kajak, panoorin nyo ito at marami tayong matutunan sa mga bagay na ito. So, ito na mga kajak, binabaklas natin itong tinatawag na Nissan Urban. Babaklasin natin yung kanyang fan, yung kanyang water pump, check natin lahat. And then, syempre, magbabaklas na rin tayo kasi ng tinatawag na cylinder head gasket. So, ito, binabaklas na natin. At mamaya, pakita ko sa inyo mga kajak, dahil ano ba talaga yung cause ng tinatawag na pag-apaw ng tubig at pag-overheat ng sasakyan na ito. So, ito yung kanyang water pump. So, kita nyo mga kajak, buo na buo at saka bihira masira ang water pump ng Nissan Urban kasi maganda yung pagkakabit nito o pagkakagawa talaga nito. So, anyway, bukas na yung tinatawag na itong intake manifold, tinanggal na rin natin kasi marumi, lilinisan na rin natin lahat, sabay-sabay na rin natin para hindi na rin sayang, no? Ayan. So konting-konti na lang mga kajak, ito, natanggal na natin yung rocker arm, binabaklas na natin yung cylinder head. Yung mga cylinder bolt ay binabaklas na natin. So ganito lamang mga kajak ha. Ito, binaklas na natin yung ating cylinder head. Ito na mga kajak, nabuksan na natin ang tinatawag na, naalis na natin yung cylinder head. So eto mga kajak, makikita nyo, hindi para nga, talagang yan, mga singaw na yan, oh. Lusot na yan, oh. Ayan ang cause, dahilan din. I-check pa natin kung ano pa mga possible o ano pa mga dapat na ayusin dito. Ito ang sinasabi ko mga kajak, wag na wag tayo maglalagay ng tubig. Ito mga tinatawag na tubig, yung water passage niya mga kajak, ito ang mga nagpapalabit sa makina. Ito barado, no? Hindi natin maipasok kanina yan sa loob. Talagang baradong-barado siya. Magkabila sila. So, iikot yung tubig dyan. Yan ang cause niyan kung bakit nag-overheat. Anong dahilan? Tubig na nawasa ang nilalagay. Ayan, okay na. Nilinis na natin. Sinundot na natin yung mga yan. O, ito mga kajak. Tapos na natin nilinis. Yung tinatawag na black. Ayan. Yung cylinder head na yan, pinareplace na rin natin. Pinacheck natin maigi sa machine shop. Trabaho nila yan. Lahat-lahat ay maayos na yan. So, isasalpak na natin. At nailagay na rin natin tinatawag na cylinder head gasket. So, salpak na natin at malaman natin mamaya. So, ayan mga kajak. Kinakabit na ng mga kasama natin yung ating cylinder head. So, update ko mamaya mga kajak anong mangyayari. At, syempre, pagka nagtitrace tayo ng problema, syempre, hinahanap natin. So, mga kajak, ito, sa pagtutorque mga kajak, ay turo ko sa inyo. Unahin natin syempre sa gitna, tapos punta tayo dito, tapos tatalon tayo sa kabila. Paano lang, pa-X lang mga kajak. Pero una lagi tayo sa tinatawag na gitna. No? Tapos magpa-final torque tayo mamaya mga kajak. Ayan. So, anyway mga kajak, gagawin natin mamaya, banggitin natin kung ano yung mga torque ni specification nito at ano ba ang dapat, kung ilan ang torque nito at paano tayo mag-umpisa. So, yun lang, pa-X tayo mga kajak sa ating ginagawang pagtutorque. Okay? So, hanggang matapos natin hanggang sa dulo. Okay. So, mga kajak, final torque na tayo. So, nagbigay muna ako ng sa una ay 25, tapos 45, tapos nagbigay tayo ng pinaka-final natin 70, 80 kaya yan, no? So sa akin binibigay ko 80 mga kajak.
Okay. Kaya mga kajak, nilagay natin yung ating rocker arm. So sa paghihigpit ng rocker arm, mag-ingat tayo mga kajak, baka mabali natin, no? Mabali natin ang rocker arm natin. So pantay-pantay ang higpit, pantay-pantay ang baon yan dapat. So wag agad dito lang hihigpitan, no? So tamang higpit tayo. So mga kajak, sa paghigpit ng na rocker arm natin, pantay-pantayin, wag basta higpitan dito. Pag sama-samahin, ibig sabihin ka mga kajak, hinigpitan nyo dito, higpit dito, higpit dito, higpit dito. Unti-unti mga kajak. Isa. Mas maganda yung mas makinis. Yung Maluwag pa. Yan, okay na. Sikip. Masikip po, hindi. Luwag mo hindi. higpit lang ito. Oops. Talang atakit yan. Sadya niya. Sige, ano mo. Babayad kita. Ayan na. Kajak, tapos na. Ipakita ko kung itong tsaka paanda rin na rin natin. So ang issue nito mga kajak, yung tubig pagka mainit na lumalabas sa tinatawag na reservoir, no? So ito yung ating ginawa. Nakita natin na yung kanya mga water passages may mga bara. So ano ang cause ng mga bara mga kajak? Dahil po yan sa lawasa ang nilalagay natin o kaya tubig lang kung saan saan. So pinakamainam talaga mga kajak, maglagay tayo ng coolant or tinatawag na distilled water. So mas mainam yung mga kajak kasi pagka yung sasakyan huminto ng matagal tapos hindi nagagamit, yung nawasa na nilagay natin pupunta dun sa tinatawag na engine block, ayun doon nagkokos ng corrosion, nagkokos ng mga kalawang. So maraming kalawang doon. So ang ginawa namin mga kajak, sinundot-sundot namin yung mga water passages. So anyway mga kajak, makikita na natin kung ano yung resulta nitong Nissan Urban na tinap overhaul natin. Tapos chinunap na rin natin to. So ito na mga kajak, buo na. Naibalik na natin na maayos at papaanda rin na natin kung ano ang resulta sa pagkagawa natin syempre. Kasi 100% naman tayo sa ginawa natin na yun ang mga dahilan kung bakit nag-overflow yung kanyang tubig at nag-overheat. So ito, lumalabas yan sa reservoir. Ngayon, paanda rin na natin. Yung heater Tapos, hindi mo agad pinandar. Lalamig ka. Okay. Ayan mga kanya ko. One click. So, observe natin. Dati kasi mga kanya itong radiator niya, ayan umaapaw na agad yan, umaangat, no? Binalik yung thermostat. Dati umaangat yan, no? May thermostat yan, pero ngayon di na. Umaangat yan lang. Ito, kung wala na talagang tulo, ilang oras na ito pinahandar. Tapos naka-aircon pa ito mga kajak, naka-aircon pa to. Yan lang ang kanyang temperature. Normal na normal. May thermostat yan mga kajak. Parang lumamig ata ang aircon. Lumamig ata. Yan. Okay. Ayos. Mga kajak, okay na. Tapos na yung ginawa natin ni Nissan Urban. So far, okay na. So, ni-road test na natin. Ilang oras pinatakbo. Napakaganda na. Wala na pong overheat. At lalo lumamig yung aircon dahil nga, syempre, nag-overheat. Kawawa ang aircon din natin. Apektado rin. So, yun na mga kajak nangyari. No? Ginawa natin. Hopefully, meron tayong natutunan at nasubaybayan natin yung ating pagtatap overhaul ng Nissan Urban. Tandaan nyo mga kajak, Jack of all trades auto care, a shop that cares for your car. God bless.